Mag-iisang linggo na mula nang mamatay ang 14 na tao sa operasyon ng mga pulis sa Negros Oriental noong Sabado. Kamustahin natin ang investigasyon, makakapanayam natin for the record si Commission on Human Rights spokesperson Attorney Jacqueline De Guia. Magandang umaga po sa inyo, Attorney De Guia. Magandang umaga, Cara, sa ating mga televiewers. Okay. Ma'am, yung PNP, iginigiit nila na ito ay legitimate police operation na covered down ng search warrant. Pero base dun sa initial na inilabas ng Commission on Human Rights, may nakita raw kayong pattern doon sa paraan ng pagpatay dito sa mga farmers na ito sa Negros Oriental. Yung pinalalabas daw po ng bahay yung kanilang mga kasama bago sila pinaslang. Tama po ba, ma'am? Well, Cara, we're still in our initial stages of the investigation. Hence, it's a little bit premature yet to give any conclusion. But based on our initial investigation, nakausap kasi ng ating mga investigador, lahat halos na nung kaanak nung 14 na mga biktima. And karamihan sa kanila ang nagsasabi na kung nangyari yung operasyon, ay yung mga asawa o yung mga kaanak ay pinalabas sa kanilang mga tahanan o kaya kwarto at saka nangyari yung mga pagputok. Sinasabi rin ng karamihan na yung mga operasyon na ito ay nangyari sa loob ng kwarto o kaya sa mga tahanan nila at ilan lamang yung sa labas nangyari ang putukan. And meron rin mga lumalabas na initial na panayam na nakamaskara or nakatago yung mga muka ng mga operatiba na taliwas doon sa Philippine National Police Manual of Operations. Of course, these are only preliminary information that we have gathered, and we would still want to conduct further investigation, kunin yung panig ng mga police, and of course also to conduct autopsies. Okay, meron daw po bang baril or armado po ba itong mga supposedly inaaresto ng mga pulis base sa inyong pakikipag-usap doon sa mga pamilya? Well, meron isang nagsasabi na meron nga raw, may isa namang umamin na merong baril. Kaya lang ayon sa kanila nga, itong baril na ito ay ibinigay sa kanila ng isa ring sundalo dati at ito ay luma na hindi puputok. Kaya lang maliban doon ay hindi pa namin natutukoy kung yung iba ay talagang kanila yung mga baril na natagpuan sa kanilang mga tahanan. Okay, ang lumalabas din doon sa pagkinausap yung iba't ibang mga sektor, actually pati ang Malacanang, sinabi ni spokesperson na Attorney Salvador Panelo na ito daw investigasyon tungkol dito sa pagpatay dito sa 14 na namatay dyan sa Negros Oriental ay bahagi daw ng propaganda ng mga komunista. Meron po bang links itong mga suspect na ito sa Communist Party of the Philippines? Well, isa rin yan sa mga inaalam namin kasi iyan nga yung lumalabas na primary motive o kaya sinasabi ng pamahalaan para maging batayan. Kaya lang yung lens namin dito na ginagamit ay una yung batas. So, suriin natin yung batas kasi natin ngayon, walang nagsasabi na krimen na maging kasapi ng makakaliwang grupo dahil sinuspinde ng pamahalaan yung anti-subversion law. Kaya lang, sinasabi na kapag ang isang tao nakasapi sa kahit anumang organisasyon, for example na rin dito ang NPA, ay gumawa ng isang overt act na labag sa batas tulad ng illegal possession of firearms o di naman kaya ay murder homicide as the case may be. At nagkakaroon tuloy ng batayan ang ating pulisya para magtugisin sila. And in this case, may search warrant. So yun yung wrong na nakomit kung sakali man. And dito sa ganitong usapin, kailangan natin tignan kung naipatupad nila ng maayos yung kanilang tungkulin na huliin yung mga taong merong illegal possession of firearms. And arrest dapat yung hinahanap natin dito na aksyon. Kaya lang, sabi nga natin, if there is
an exception to the general rule, ito ay yung justifying circumstance of self-defense. Okay. So yun ngayon yung pinagtutuunan ng investigasyon natin if there was really non-laban scenarios in these cases. So linawin lang natin, ma'am, yung pagsapi or pagkakaroon ng kaugnayan with the Communist Party of the Philippines is not a crime in itself right now. Pero Yes. magiging krimen lang ito kung meron silang ginawang paglabag sa batas. Yes, tama iyon, Ara. And yung punto naman ng iba na sinasabing terorista sila, ang requirement ng batas ay kailangan maghain ng petisyon sa hukuman o sa mga korte at korte mismo ang magdedeklara na sila ay terorista. Okay. So ito yung mga kailangang gawin ng ating pamahalaan para maging batayan yung pagsapi sa mga kaliwang grupo or para itak as terrorist itong mga grupong ito. Okay, ma'am. Ano po ang magiging susunod na hakbang sakali pong lumabas sa investigasyon na may mga irregularities nga doon sa manner ng pag-arrest doon sa mga biktima na ito? Well, Kara, kung meron strong evidence, maaari tayong magsampa ng mga kaso or recommend the filing of charges. Kaya lang kung wala naman, it can lead to the dismissal. Ang punto lang natin dito is the CHR will be fair and impartial. Kung ano yung lumalabas na ebidensya, yun yung aming pagbabatayan ng aming findings. At makakaasa sa publiko na nakatutok kami sa kasong ito. In fact, we have already covered all 14 families. Ang nais na lang namin ay for them to make up their minds whether or not they want to pursue the cases or not. Maraming salamat po sa inyo, Commission on Human Rights Spokesperson Attorney Jacqueline De Guia. Always our pleasure. Maraming salamat. Salamat, ma'am.